pakinggan natin kung papaano binanatan ni Castro itong Iglesia ni Cristo at binara naman siya ni Panelo. Yun. Iba talaga tong abogado na matalino na to, hindi katulad ng isang bobong abogado na na-disbar 2 beses. Lakas makasabi nung animal na yun, bobo daw tayo mga DDS. Ikaw nga, 2 beses ka na-disbar eh. Anong tawag sa'yo? Mas bobo ka pa sa tanga. Diba? Panoorin natin itong banat ni Castro. Do you think the rallies ba is still an effective tool in terms of pushing our public servants to do something or not? Definitely, pressure yun. Pressure yun, lalo na kung marami. Tapos nakikita mo, iba-ibang grupo na Yung sa 18, simbahan. Ako, yung sa 31. Kala ko sa mga dilaw yun, kila Tony Carpio yun. Kasama. Kila Tony Carpio yun Kasama. Oo. Tapos yung sa Luneta, malama. Ano? And si, Attorney Panelo talagang ginagano niyo pa yung mga kakasama niya. Kasi yung kasama niya dito, yung nasa kaliwa, yung ICC, na, ewan ko, prosecutor, abogado, di ko alam kung anong ba posisyon niya. Ang gugulo na. Pero makakaliwa yan. Alam na natin kung ano ibig sabihin ng mga kaliwa. Di ba? Alam natin yan. Yan ay parte ho ng mga makakaliwang grupo. Di ba? Alam na ho natin. Matik na yan. Bravo! Kaya pa na yung tingin niya dito. Alam mo ba naman, si Sek Panelo, masungit pa naman yan. Maano pa naman yan. In support of the president, pero effectively are supporting sana also. Pero ikaw, Sek Panelo, do you agree that it is not a matter of paramihan ng tao sa rally? Alam sabi ko nga from the very start, di ba? Yung military, hindi ka yan. Kung ang tao, wala dyan. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao na dyan. Hindi mo mapapalabas siya. Kayo, Congressman Castro. That's a good answer. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, kasi tinatanong siya kung meron bang value yung marami ang umaten sa INC. Ang sagot niya kagad, importante yan. Kasi nga, tandaan ninyo, ang military, hindi ho yung gagalaw without the people. Bakit ho kanyo? Sandali. Ibig mo bang sabihin, banat mo, nag-i-incite to sedition si Panelo? I don't think so. You do not understand the Constitution. If that's the way you think. Kasi kung babasahin ninyo sa ating konstitusyon, Google natin, AFP, AFP. Fernandez, hindi F, Hindi P, hindi pala P. Baka mamaya APP yan AFP. Okay, eto sabi sa ating konstitusyon, chatamate. Eto sabi pa nga ng what is the constitutional norm of, the armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Yan ang nakalagay dyan. Nasa section 4 po yan. Kaya nga, chatamate, kasi hindi ko makita yung eksaktong nasa yung konstitusyon natin yan Kasi para mas maintindihan natin na hindi nag-i-incite ng sedition si Panelo. Yan po ay nakalagay sa section, I think section, wait. Ito lang. Nasa, yan. Sa 1987 Constitution, Article 2, Section 3. Civilian authority is at all times supreme over the military. Ibig sabihin, tayo ay mas mataas. Tayong mga Pilipino, tayong sibilyan, mas mataas tayo over the military. Supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. It doesn't say protector of the government officials or
the politicians. Sabi dito, it is the protector of the people and the state. It is its goal to secure the sovereignty of the state and integrity of the nation. National territory. Ayan po, ibig sabihin, ang kanilang trabaho, protektahan ng tao at yung state. Ang goal nito, yung sovereignty ng ating territory. Yan po ang trabaho ng AFP. Sa madaling salita ho, mga kababayan, in a simple and layman's term, ang mga sundalo, ang Army, AFP, Armed Forces of the Philippines, naandyan sila to protect the rights of every ordinary citizen, especially yung talagang ano. Kaya nga, pag nagsalita na ang taong bayan, that's the time na sumusunod. Sa madaling salita, yung will of the people, yan po ay command sa AFP. Kaya nga sabi ni Panelo dito, napaka-importante na hindi gumagalaw ang AFP without the will of the people. Kung ano ang talagang saloobin ng majority ng mga tao. Napaka-importante, tao. Kaya hindi mo pwedeng ibaliwala ang nangyaring rally. Kasi yan po ang damdamin ng tao. And, sabi nga sa Section 3, civilian authority is at all times supreme over the military. Maganda ho nga maintindihan natin yan. Kaya hindi ho inciting to sedition ito. Sinasabi lang kung ang boses na ng taong bayan ay ganito, dapat pong sumunod ang ating mga kasundaluhan. Do you think that... noong rally sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints, kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. So, tinatanong kasi yung rally na naganap sa kanila. Ang sagot niya, hindi, meron pa tayo mas malaking rally. Ano? Bakit? Aminado ka ba na nilangaw talaga yung rally nyo? Kasi pag tinanong mo ang mga INC tsaka yung iba pang dumalo nung nakaraang prayer rally, wala silang sasabihin, hindi, meron pa kaming weeks na mas malaki. Ikaw, tinanong ka tungkol sa rally nyo, ano sagot mo? Hindi, meron kaming mas malaki sa January 31. Bakit ganun ang sagot mo? Kasi alam mong nilangaw kayo, di ba? Alam mo walang nagpunta nung nakaraan yung rally. Pautot ninyo, bilang lang siguro yun. Eh, sa tingin ko nga, mga organizer lang yun, tsaka yung mga vlogger na gustong kumita eh. Di ba? Talay. At least malinaw ito. Hindi ito nagkukunwari. Nako! Ayan ang unang banat. Malinaw daw ito. Hindi ito nagkukunwari. Sandali lang, Franz Castro, ha? Mawalang galang na, di naman kay kagalang-galang. Paano nangyaring nagkunwari ang Iglesia ni Cristo? Ang linaw ng kanilang sinabi, we are against the impeachment of the Vice President. Ang linaw na, wala nang lilinaw pa doon. Wala nang lilinaw pa doon. And we support the statement of the President because he is also against the impeachment of the Vice President. Anong malabo doon sa pinag-uusapan? Bingi ka ba? Bulag ka ba? Sorry po hindi ako sananlala ito sa may mga kapansanan. Pero, doon na malabo? O baka naman nakita mo, nabasa mo, o tanga ka lang talaga? Nagtatanong lang po. Ang linaw po kasi ng sinabi ng Iglesia ni Cristo. And other issues such as economic problem, issues, mahal ng bilihin, ang linaw Alam mo, kaya nga sinasabi natin paulit-ulit this is not about Marcos and Duterte. This is about taking care of every Filipino na napababayaan na because of the politics of Romualdez. Basic ko yun. Alam mo, madam, ang mga Duterte, tahimik po yan. As a matter of fact, hindi ho lumalaban yan hanggang yung di mo na talaga grabe ho yung mga akusasyon yung kasinungalingan.
Matagal na po. Kita nyo naman, di ba, sinabi ni VP Sara Duterte, there was a time na magkasama sila ni Marcos na nainis siya doon sa humingi ng relo tapos hindi binigay. Di ba? Nagsalita po ba si VP Sara doon? Hindi. Binanatan niya ba ang kanyang partner na presidente? Hindi. Ganun ang mga Duterte. Kailan lang nagsimula na bumanat si VP Sara Duterte? Nung iniipit na siya ng mga balalay ni Romualdez sa kamera. Kung saan, kung ano-ano nang binibintang, puro kasinungalingan na, pinakikialaman na hindi dapat pakialaman, that's the only time. That's what we call politicizing. Bakit to ginagawa yun? Kasi nga, alam naman natin ng lahat, wala naman sigurong bobong Pilipino na magsasabing hindi niya alam na tatakbo si Romualdez presidente. Pero ako gusto kong tumakbo yung mama na yun eh. Kasi pag tumakbo yung mama na yun, ako 100% sigurado akong tatakbo si VP Sara Duterte. Sigurado ako. Yun ang talagang trigger point na tatakbo si VP. Alam mo si VP Sara Duterte, hindi ho yan napatunayan natin noong 2022, hindi po siya sakim sa kapangyarihan. If she is greedy sa power, kanya na ho ang presidency noong 2022. Bakit? Mantakin mo yung tatay niya, ang taas. Mantakin mo, people were expecting na siya na ang tatakbo na presidente susunod. And they want continuation from PRRD to Vice President Sara Duterte. Gusto nila yon. As a matter of fact, sa survey yan, ang taas niya compare sa mga susunod. Malayo pa nga si BBM noon, I think third or fourth. Talagang napakataas ni VP Sara Duterte. And yet, nagbigay daan siya kay Marcos. Sabi niya, hindi, okay lang. Hindi ko naman yan. It's not my dream. It's not us na yung gusto namin sunod-sunod. Ayaw nila niyan. Di ba? Paano ko pa masasabi sa inyo? Ano pa masasabi ko sa inyo kung bakit gano'n ang mga Duterte? Isipin mo, nung naalala nyo, nag-aaway yung between Cayetano at saka yung si Velasco. Naalala nyo nun? Sabi nung ibang mga congressman, sir, para wala nang, ito suggestion nila kay PRRD, sir, para wala nang gulo between Velasco and Cayetano, better kung ang speaker, yung anak mo na lang si Pulong Duterte. Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, pag siya naging speaker, I will resign as a president. Publicly niya sinabi yun, mantakin mo, o ikaw ba naman si Pulong? Tatakbo ka pa ba? Na, ibig sabihin, ipipilit mo pa ba na mag-speaker ka? Kasi sa totoo lang, at that time, tayo lang siya. O kaya yung mga kasamahan niya, gusto namin si Pulong. For sure, grabe ang boto dun. Kasi Duterte yan. Pero wala. Ngayon, ang kapal ng mukha ni pinsan. Walang delikadesa. Mantakin mo. Mantakin mo, ha? Hindi na nahiya. Yung pinsan niya, ang presidente. Tapos siya, nag-speaker. Di ba? Ay, naku, pambihira, oo. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ito po ay sinyalis na mapakumbaba ang ating Vice President. So what do you mean, Banat Bay, kung makumbaba siya? Simple lang, ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng gulo. Gusto niya trabaho lang, trabaho. Kaya lang, dahil sa pamumulitika nito ni Romualdez at ng kanyang mga alalay dyan sa Kamara, nagkagulo bayan. Nagkahati-hati. Nawasak ang kapayapaan. At malinaw doon yung panawagan ng Iglesia ni Cristo. Tama na ang politika. Intindihin na natin ng taong bayan. Grabe na ang paghihirap ngayon. Kayong mga congressman, instead na magtrabaho kayo, iniistorbo nyo ang bawat departamento, pinatatawag ninyo ng walang kwentang hearing para masiraan lang. Naintindihan niyo ibig sabihin, yun ang pamumulitika na gustong mahinto ng Iglesia ni Cristo. Malinaw sa malinaw. Walang pagkukunwari na tulad na sinasabi mo, Franz Castro, the child abuser. Convicted siya,
parang peace, di ba? Ito direct Parang peace. Talaga naman yun na naman talaga, wala naman na, iba. Narinig mo ba na sinabi ng Iglesia ni Cristo na bumaba ka, Marcos? Wala. Mag-resign ka, Marcos. Sa matter of fact, kasama pa nga sa prayer nila si Marcos eh. Kahit alam ko yung iba, ayaw eh. Pero ganun sila eh. Hindi ko wala akong ano. ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa Ang linaw nun, sinabi naman nila ayaw nilang matanggal sa posisyon si Sara Duterte. Anong pinagsasabi mo? Ano ba? doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment.